So yun no, mga soy ko at sa mga soy army ko dyan. Ngayon, ang re-reactan nating video is yung video ni Adam Alejo. Ang dami kasi nagre-request na itong mga soy ko na magbigay daw ako ng komento. Ano? So sabay-sabay natin panoorin. What? You will just look at it. You will just look. Tapos ngayon po, in the middle of my panic attack, nag-isip po ako ng paraan. Sabi ko, anong gagawin ko? Ngayon po, nakuha ko po yung cellphone ko. Sinilip ko po yung butas. This is just money. I don't care about money. Adam, I'm not. Look at this. Look at who. What are you doing? This is not you. Oh my look. Pero dito pa lang po napansin ko na po na parang may something po na off. Dahil po naalala ko dati na yung butas po ng alkansya namin, masikip po yun. Masikip. Tapos pagkita ko po nung araw na yun, parang malaki na po. Oo nga, bukang-buka na. Ayun o, iba na o. Hindi na ito yung literal na butas ng alkansya na lusutan pa ng pera. Parang hindi na eh. Parang magkakasya na yung tiyan eh. Pwede nang dukutin yung pera. So, ibig sabihin, ninanakawan si Adam nung babae sa ipon nila nang hindi niya alam. Pag nanakaw yun. Okay? Ang dami na paniwala dito sa babaeng to dati. Dahil siya lang kasi yung maingay, di ba? Yung babae lang, si dakdak ng dakdak sa internet, di ba? Tapos yung mga tao, maputi, Amerika, di ko alam kung anong lahi niya, basta westernist yung kulay, maputi, di ba? Pinaniniwalaan agad, mabait yan. Okay na. Sabay-sabay natin, tuloy na natin yung video. So dun pa lang may nararamdaman na po akong off. Kaya po, pinicturean ko siya. Pagka-picture ko po, on my mind, madali ko na lang ito yung mapapakita sa kanya. Hindi ko alam bakit ayaw niyang tignan. Pero dahil may picture na, madali ko na mapapakita sa kanya. So pinakita ko pong ganito. Hinarap ko po sa kanya yung camera. Ayan po, kitang-kita po na wala na po laman. For 3 months, yan lang po ang laman ng alkansya namin. Pero ang ginawa niya po, nung nasa harap niya na po yung phone, kasi nakaganyan po ako, abay, look. Ang ginawa niya po, nakaganto lang siya. Nakapikit. Tangina kasi, syempre, nabisto kasi siya eh. Kailangan niya manipulahin yung sitwasyon, di ba? So, na-imagine ko lang itsura ng babae, parang sinaganon mo yung accountability. Yung accountability kasi parang kryptonite nila yan eh. So, ginaganon mo na yung katotohanan. Fuck! Ayoko makita yan. Hindi, kasalanan mo pa rin, Adam. Parang ganun yung nangyayari. Tangina. Funny. Sobrang funny ng babae na to. Funny at the crazy and crazy at the same time. Sobrang crazy shit. Ayoko sa lahat yung magnanakaw, no? Sa mga soy ko dyan, ayoko ng ganyan. Nagloloko ka, sinungaling ka, pangit yan. Especially sa partner mo. Eh syempre, ano mo yan eh, sagang dikit mo yan eh. Yan ang kakampi mo sa lahat ng bagay, tapos nanakawan mo. Estimate 50k to 70k daw. Tapos yung natirang pera, kakarampot na lang, parang ilang piraso na lang. Ang lakas ng amats. Tuloy-tuloy natin. Ito lang siya, nakapikit. Ganyan po siya. So ako po, I was shaking. Sabi ko, nasa na yung pera natin? Iniisip ko lang naman po, nawalan kami ng pera, okay. Gagawa ng solusyon, kasi nawala eh. Hahanapin. Pero at that time, what's important to me is nandun yung partner ko in the middle of our problem. Na dahil nawawala yung pera, sana nandyan ka. Pero at the middle of my panic attack, at the middle of me shaking, looking for our hard-earned money, nung pinapakita ko po sa kanya, nakapikit lang po siya. And then, she started putting her hands in front of my face. Just to be clear lang po, in front of my face. Hindi po nakaganto. Nakaganyan lang po siya. She then shouted, "Stop! Stop! Stop!" At doon na po talaga ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya po nung sinigawan niya po ako noon, out of my emotions, wala na po ako nagawa. At napunta na po ako sa kahuli-hulihang choice, kundi basagin po yung piggy bank na yun. Bucks that you can only get the money out by smash and destroy. Kaya binasag ko po sa sahig yung piggy bank, pero make sure ko po na wala pong masusugatan sa amin. Just for context lang po, yung piggy bank po ay yung chalk, yung parang chalk na pagka nabagsak, sobrang basag na po agad. Oo, tangina, kahit tang OA pakinggan, no? Parang basagin yung piggy bank, baka makaskasan yung babae. Kasi gagamitin niyang laban yun sa'yo. So tama yun, Adam, na minake sure mong walang masusugatan. Kasi nga, nasa inhit na kayo ng away, no? Nasa init na kayo ng gulo ng away. Anything na kaluskusan mo lang yan. Kahit kakarampot na
ganun lang sa balat niya yan, tapos matalsikan lang ng bubog ng piggy bank yan, katakot-takot na backlash at cancel ang tatanggapin mo sa buong Pilipinas dahil nga, syempre babae yan, unang-una, putya, sino ba maniniwala sa'yo, diba? Walang maniniwala sa'yo, babae paniniwalaan ng mga tao. Umiyak lang yan, tapos ka na eh. Kahit anong katotohanan pa sabihin mo, pag umiyak yan sa camera, wala ka na magagawa. Which is nangyari na nga. Buong Pilipinas na paniwala, okay? So, tapusin natin. Sugatan sa amin. Kaya going back po doon sa recent post niya na meron pa siyang TikTok with that piggy bank being crushed on the floor. Doon na po talaga bumalik sa akin yung mga alaala. And ang iniisip ko po, bakit kaya mo pang gawa ng content? And for the record, yung piggy bank na ginamit niya dito ay iba. Kumbaga, bumili pa siya ng bagong piggy bank just to make something out of it. Bakit kino-content mo pa yung isang bagay na hirap akong i-comprehend pag naaalala ko? Desperado kasing maging content creator. Sa totoo lang, desperado. Philippines, mga soy ko dyan at sa mga soy ko sa buong Pilipinas, please do not support this kind of content creators. No, yung tipong sobrang desperado at talagang gumagawa na ng mga way maging content creator lang. Napakapangit pag hindi authentic. 'Di ba? Saan ba nakilala? Saan ba sumikat? Kundi parang sa gulo lang. Ang pangit ng ganon. And kesa suportahan natin ng mga banyaga, suportahan na lang natin ng mga lokal na content creator sa Pilipinas. Mga kapwa natin Pilipino. Kesa yung mga ibang lahi. Kapag yan, yumaman na dito sa Pilipinas, after maging content creator ng mga yan, lilipad na yan pabalik sa bansa nila at doon magpapakasasa gamit yung binigay nating atensyon at pera. Diba? Sinong left out na naman? Pilipino na naman. So, ang suportahan na lang ninyo, instead yung mga foreigner na yan, ay yung mga lokal na Pilipinong content creator na nagsisikap araw-araw. Okay? Gaya ko. So, click subscribe, okay? And nakita ko na rin po yung pinakalaman na more or less po ay nasa 200 to 300 baht, which is 500 pesos sa pera natin. Nung nakita po, and I believe nakita niya rin po yun, nag-walk out po siya. Umalis po siya sa kwarto namin. At that time, hindi ko po lubos maisip kung ano pa po yung gagawin ko. Kasi po pinaghihirapan ko po yung pera eh. Sa lahat na nagsasabi na si Adam mukhang pera, yung problema nyo, pera, hindi po yun. Yung mahirap po, pag nawala yung pera nyo, is hindi yung pera. Yung mahirap pong isipin, is yung mawawala yung pinaghirapan mo. And hindi ko po alam sa mga nanonood dito kung anong klase po yung trabaho nyo. Pero mahirap pong magtrabaho, lalo sa ating mga Pinoy. Kaya nung time na yun, sabi ko, asa na? Asa na yung perang pinaghirapan ko? And because of the pattern, dahil itong mga pangyayari po, na ganito ay hindi lang po isang beses nangyari. Because po, sa 12 months namin, marami na rin po kami napagdaanan. Meron po akong isang bagay na naisip gawin noong time na yan. Dahil po, parang meron na po akong nag-get sa aking isipan sa mga pattern na pinapakita niya. At that time, ang ginawa ko po ay nirecord ko na po yung sarili ko for me to be safe and to have proof for the things that is happening on our relationship. This is November 14, Thursday, 2:24 p.m. Nag-film ako para mayroon akong proof sa mga nangyayari. Binasag ko yung savings ng alkansya namin. And pinag-ipunan kasi namin ito na matagal. Then, I was actually, because of the problem that we had about money, yun na lang yung nagiging sandigan ko na meron kami naiipon. Hindi naman kasi yung pera, ang ganda lang yung video by the way. Hindi naman kasi pera lang talaga yung pinaka root cause ng problem dito talaga. Ang pinaka ayaw neto ni Adam for sure, ako na magsasalita for him ha, is yung tiwalang nawala. Kasi yung pera mababalik pa naman eh. Pero yung tiwala, yung to the point na nakupitan siya, wala namang ibang suspect dyan, syempre dalawa lang naman sila dyan sa loob ng bahay, no? Nang walang pasabi, no? Mas okay pa kung nagpaalam na lang sa kanya na kailangan kong bilhin yung ganito, ganyan. Pero yung binigla ka na yung ipon ninyo at ginalaw at hindi mo alam kung saan napunta, at instead ipaliwanag sa mukha mo kung anong binili niya, nag-gaslight ka pa, putya nakakainis talaga yan.
Buti nga hindi nasapak siya eh. Bungo sa ibang mga lalaki, malamang baka nasapak pa yung babae na yun. Kasi nga, tangina, saan mo dinala yung pera? Ba't hindi ka nagsabi? Ba't tinakawan mo ko? Partner pa naman kita, di ba? May mga ibang lalaki na mahihina yung self-control. Putya, masasapak talaga. Total, gender equality naman ang gusto ninyo, di ba? Lalaki, babae, pantay naman yan kamo, di ba? O, putang ina, pag sinapak ka niya, di ba? Puti hindi nangyari. Buti nag-self-control pa rin si Adam, 'di ba? Although ang saklap ng ginawa sa kanya, no? 50k, 70k marahil sa inyo barya lang 'yan, pero sa kanya that time napakalaki na raw noon. At syempre hard-earned money 'yon. Nakakatamad naman talaga mag-ipon, 'di ba? No? Tapos imbis na mag-sorry na lang itong above na to, putya pinipilit pa i-reverse sa mga pangyayari. No, ang dami nga nagko-comment dito kay Adam, ang sagot daw ng babae is Bible verse. Bible verse. Tangina, wala na, corner na eh. Paano niya ipapaliwanag? Si Adam kompleto ng resibo. Okay, kompleto siya ng lahat ng mga dokumento na ebidensya niya. So, ano pa sasagot mo? Wala na, Bible verse na lang, di ba? At alam nyo ba mga soy ko, sa isang part ng video ni Adam Alejo, sinabi rin niya doon na palihim siyang dinodroga ng babaeng ito. Sobrang fucking crazy kung totoo man ito, Nung una daw, pinapatake siya ng drugs ng babaeng ito, same ng drugs na tinitake ng babaeng to. Pinapatake kay Adam. Sabi niya, i-take mo to para makafocus ka, para magawa mo yung kailangan mong gawin. Hindi nga gumagana kay Adam kasi wala naman siyang sakit na ADHD or what. So, ibang side effect na re-receive ni Adam, hindi siya makafocus, nalilito siya, tinatamad siya, kung ano-ano, gumugulo isip niya. So, tinigil niya. Etong praning na babae, para matuloy pa rin yung pagtitake niya, as per Adam, ng droga, is nilalagyan siya sa pagkain ng droga palihim. What the fuck? Sobrang crazy. Wala pa akong nakikitang mas crazy pa na above na ganito. Ito na yung number 1 ko na crazy na nakita sa internet so far. Biruin mo, dodrogahin ka niya, pre. Sobrang lakas ng amats para ilagay sa pagkain mo ito. Napakabastos nun, di ba? Parang powder daw na something eh. Sabi ko na una pa lang, alam ko na parang may something wrong eh. Parang may nararamdaman ako may mali dito sa babaeng to, The way she talks, the way she explain dun sa problema na ni Adam, kinukutuban na ako na parang may something talaga. Pag ang palaka makulay, puta praning. Pag mas makulay yung palaka, pansinin niyo yung mga babaeng may green yung buhok, may dilaw, basta lahat ng babaeng may makulay lagi yung buhok, puta praning. Praning talaga. Ang daming kulay sa kamay, ang daming kulay sa putang ina, may saltik madalas talaga. Promise. So hindi nga ako nagkamali, may toyo nga. So yun, hanggang dito lang naman sana may nabaon kayo. I think wala naman masyado bukod sa umiwas kayo sa babaeng praning, okay? Ngayon na naglabas ng statement si Adam. Actually, tingin ko wala nang balak talaga maglabas ng statement to si Adam. Napilitan na lang ito siguro due to stress, pressure. Kasi nga naman buong Pilipinas hinate si Adam. Talaga yung reputasyon ni Adam sinira ng buong Pilipinas. Dahil nga kinampihan nila etong banyaga. Again, instead supportahan ninyo yung mga banyagang content creators, dito na lang kayo sa mga local content creator na Pilipino. Mas maganda. Kasi at least yung pera nandito lang din sa Pilipinas, 'di ba? Paikot-ikot lang.